Nandito na naman tayo sa dagat ng Asisia dito sa Alcobar. Pero hindi muna tayo mamimingwit ngayon kasi bawal na dito mamingwit. Mag-update lang tayo guys sa kalagayan natin dito sa Alcobar. Dahil nga naghanap ako ng malilipatan. So marami tayong pag-usapan ngayon. Shoutout nga pala sa lahat ng nag-comment, sa nagbigay ng mga idea kung paano mag-a-apply. Maraming salamat sa inyong lahat. Eid Mubarak sa lahat ng mga Muslims. Pupunta na naman tayo ngayon ng dagat. Mag-update tayo sa kalagayan natin dito sa Alcobar, sa trabaho, tungkol sa pag-a-apply. Dito na lang tayo sa dagat palipas oras. Ito lang yung takbuhan natin dito pagka naboboring sa kwarto. Doon sana ako sa room magbablog, kaya lang maingay doon, saka mainit sa kwarto. Matagal papalamigin yung pampalamig. Tamang tama, pagbalik ko mamaya malamig na. So abangan nyo guys, magkukwentuhan tayo mamaya. Nalilito na rin ako pero laban lang. Eid Mubarak nga pala sa mga lahat ng Muslim. Ito yung pangalawang araw ng holiday nila dito. Araw ng Huwebes, alas 2 ng madaling araw. So hanggang bukas na lang, tapos sa Sabado back to normal na. So yan guys, maghanap tayo ng maupuan ditong magandang pwesto. Saan kaya tayo dito po pwesto? Maghanap muna tayo ng tubig. Ayan mamaya na lang babalikan natin. Hello, Eid Mubarak. Bakal ha? Salam, Eid Mubarak. Kung sana tatay. Init. Ayan guys. Ayan, magkukwento na lang ako habang nagbabike para maganda. So ngayon ikukwento natin ang buong istorya. Istorya ni Bisdak. Ayan. Ganyan lang. Nung kasi guys, nung Mayo 21, di ba na ako, pinahinto na ako sa trabaho. Tapos pinapirma ako ng resignation letter. Tapos sabi ko, pwede naman ako sa katapusan na lang mag-stop work kasi sayang di ba ang araw. Sinabihan ako sa yung accountant na sabi daw ng namin amo, ngayon na daw ako last day ko na daw ngayon. Hello, salam. Last day ko na daw ngayon. Sabi ko, sige, walang problema, pero tatawagan ko muna si boss kung okay ba sa kanya na i-release niya ako. Tapos yun, pinirmahan ko na, tapos mga after 5 minutes tinawagan ko na si boss, si amo ko na, sir, pinapirma na ako ng last day ko na pala ngayon. So wala naman siya, sabi niya, sige, ingat ka na lang, good luck, ganyan siya. Sabi niya kung sana makahanap ka ng trabaho, sabi ko thank you, salamat sir, salamat dahil pinayagan mo akong maghanap ng trabaho sa iba. Sabi kong gano'n. Tapos yun, nagpasalamat ako ganyan kung gusto mong magtrabaho sa akin, okay lang naman. Gusto mong bumalik, okay lang naman. Ito ganyan. So yun, kinabukasan hindi na ako pumasok. Pero sabi ko sa kanya, bago ako umalis, ibigay mo muna sa akin yung sahod. Kasi wala akong pang gasto, pang apply. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, ibibigay daw sa sa katapusan pa. Sabi ko, di, kailangan ko na ngayon.
So kaya hindi talaga binigay ang sahod. So ang ginawa ko ah, ginawa ko nung May 22, doon ako na umalis, naghanap ako ng trabaho. Tapos may kakilala ako dati, minisits ko na ganito ganyan, baka kailangan niya pa ng tao. Mayroon akong noon, dalawang appointment nung 22. Kaya lang nung yung unang pinuntahan ko, hindi kami nagka sundo sa bigayan. Kasi mababa yung bigayan tapos 12 oras, wala pang day off. Mababa yung bigayan, tapos sabi ko ayoko na, sabi ko wag na lang, maghanap na lang ako ng iba. Sabi niya kung gusto mo wala na problema, pero kung ayaw mo okay lang naman, sabi niya. Sabi ko di, ayaw ko kasi masyadong mababa, saka 12 oras. Ayan. So ngayon naghanap ako sa may dalawa na namang pinuntahan ko. Ang sabi daw after Eid pa, kasi sarado nga ngayong opisina. So baka Sabado siguro, mga 31 ganon, mga June 1 ganon, 22. So ang ginawa ko, umuwi na lang ako, nagpahinga na lang ako sa bahay dito sa dagat, nagtatambay, nag bike dito, nag-bike. Tapos yun, 23, 24, 25, 3 araw ako sa bahay lang, hindi ako umalis. Umalis ako pero dito lang sa dagat. Dito lang sa dagat ako nagtatambay. So nung 26 kahapon, nung 26, biglang tumawag sa akin si boss, sabi niya, "Pasok ka na lang muna." Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, tutulungan daw sila sa sa baba kasi maraming customer, kasi yung store namin nasa baba lang, tapos nasa taas yung bahay namin. Sabi ko, "Oh, sige, bababa ako." Tapos nung bumaba na ako, tinulungan ko sila kasi maraming customer, ganito ganyan. Basta sabi lang sa akin na tutulungan ko sila, tinulungan ko, bumaba. Tapos nung mga after 2 hours, tapos na yung mga customer, kasi talagang ang daming customer. After 2 hours nun, doon na kami sa labas, tinawag niya ako, sabi niya, "Halika." Sabi niya sa akin, "Ayaw kitang bitawan." Sabi ko, paano yun sir, nakapirma na ako ng tapos sabi ko, may na-apply na akong bagong trabaho. Sabi niya, "Hindi, dito ka lang, kailangan kita dito." Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, hindi mo na ako mag-decide ngayon kasi paano naman yung in-applyan ko?" Sabi niya sa akin, "Kailangan kita dito." Sabi ko, "Paano naman yung in-applyan ko sir? Hindi mo na ako maka-decide ngayon kasi may may ina-applyan na ako. Baka sa June 1 na ako mag-start." Sabi niya, ikaw ang bahala kung gusto mong pumunta doon. Ikaw ang bahala kung gusto mong pumunta, walang problema sa akin. Basta kailangan kita dito." Sabi niya sa akin. Parang guys, parang nagdadalawang isip ako. Ang sinabi ko na lang, hindi mo na ako maka-decide ngayon, bigyan mo ako ng 3 araw. Pagkatapos puntahan ko muna yung tao na nakausap ko, sabi ko sa kanya. Sabi niya, "Sige, sabihin mo na lang sa akin." Sabi ko, "Sige sir, sabihin ko na lang sa iyo kung anong mangyari." Sabi niya, "Sige." Tapos yun, nalilito ako guys kasi nasa kanila kasi yun eh. Kung i-accept nila yung kung ika-cancel nila yung kontrata o hindi, nasa kanila din yun. Kahit sabihin mo pinayagan kang lilipat, nasa amo ko pa rin ang final decision kung i-cancel niya o hindi. Kasi hindi naman pwede ako mag-cancel. Kaya nalilito ako guys kung anong gagawin ko. Babalik ba ako o doon na lang sa kausap ko. Nagkausap na kami sa sahod, pero hindi ko alam kung baka magbago pa yon sa pag may kontrata na. Tapos alam mo naman yung dito, kontrata, pag minsan hindi nasusunod. Pag nakalagay na walang oras, tapos 12 oras lang yung 12 oras yung pasok. Hindi talaga, minsan hindi nasusunod yung kontrata. Kaya pinag-isipan ko na lilipat na lang ako doon sa kabila. Kasi hindi ka na, kung wala namang problema kasi trabaho yung hinahanap natin. Paano naman kung trabaho ka na lang ng trabaho, hindi ka naman masaya sa trabaho? Paano yun?
Wala namang problema eh, kasi trabaho naman ang hinahanap natin eh. Kaya lang, siyempre maghanap tayo ng magandang ano talaga, magandang pamamalakad. Magsubukan natin kahit mag-umpisa tayo sa uno. Kaya yun guys, hindi ko alam kung saan ako dadalhin sa kapalaran. Abangan nyo na lang sa pagkatapos ng Eid, mga Sabado or Linggo siguro. Malalaman nyo kung saan ako, malalaman nyo yung final decision ko kung saan na talaga ako dadalhin sa kapalaran. Batsing-tsing na to, kaya na pa to ano eh, buntot sa akin, tapos parang babanggain ako. So yun guys, hanggang dito lang muna yung drama natin. Hanggang sa susunod. Thank you for watching.